Layon po nitong tugunan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa Pilipinas. Ang mga nakapaloob ho rito ng mga provision, yung pansamantalang regulation sa presyo ng langis, ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos, yung posibleng pag-alis po ng VAT sa fuel, paglipat po sa mga renewable energy at ito na ho yung mga long-term solutions, no? At yung paglalatag po ng mas malawak na plano para sa energy security at yung pagbabawas nga po ng ating dependency sa imported na langis. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Professor Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Good morning! Good morning po, Sir Sunny. Si Xander po ito. Ay, gamaga Sir Xander. Gusto na po sa inyong mga tagapinig. Opo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa DZXL. Opo, una po sa lahat, nabalitaan niyo po itong Bayanihan 3 na inihain po ni Senator Loren Legarda and meron din hong version sa mababang kapulungan. Sa palagay ho ba ninyo, ito na po ang ating hinihintay na parang na tugon ng langit sa problemang ito? Alam mo, napasa kami ng kopya kayo na umaga lamang, kakasilip ko lang. Mas hindi naman siguro tugon ng langit, pero kumpara dun sa Declaration of National Energy Emergency ni Pangulong Marcos, mas mabisa talaga to. Tingin namin ang pinakamahalagang usapin dito, yung paano magpapalit tayo ng dagdag na pondo para sa tugon na sapat dun sa laki ng problema na address nitong Bayanihan 3 bill. Kasi halimbawa, ang proposal niya, 230 billion pesos ang initial appropriations na kailangan. Kung ikumpara niyan dun sa Declaration of National Energy Emergency ni Pangulo Marcos, walang dagdag na pondo dun sa Declaration ni Pangulo Marcos. Kaya dun lamang, kung titignan natin dun lamang, may dagdag na 230 billion na sinisikap immobilize itong Bayanihan 3. Tapos may tatlo kaming mahalagang iba pa, ibang punto na nakita. Una, mahalaga yon. Mahalaga yung nagmo-mobilize ang dagdag na pondo. Meron siyang buwis sa mga bilyonaryo, binibisan yung mga yate, mga mamahaling magarang kotse. Luxury, Parang luxury tax. Luxury goods. Tapos may windfall tax sa mga utilities, including sa mga energy companies. Maliban sa mahalaga yung punto na yon, may dalawa pang dagdag, yung makikialam na yung gobyerno dahil national emergency. Kasi kay Pangulo Marcos, hindi siya declaration of national emergency. Actually, na po na siya na toothless kasi nung sinabing energy emergency, hindi na-trigger yung pakikialam ng gobyerno sa pagpepresyo ng mga oil companies. So parang kasama po riyan, kasama po riyan yung regulation sa deregulated na industriya ng langis. Oo, yun ang iniwasan ni Pangulo Marcos Nung nag-attend kami ng Senate hearing, nagulat nga kami, nung finormulate na Declaration of National Energy Emergency, iba pala yun dun sa Declaration of National Emergency. Kasi ayon dun sa oil deregulation law, kailangan mag-declare ng Pangulo ng Declaration of National Emergency. Wala nakasingit na kalitang energy. Ganun pala yun, yung siningit yung terminong energy, na walang bisa, yung provision 14E dun sa batas na i-regulate yung mga oil companies. Opo. Ano ho yung isa pa ninyong napansin na medyo mas okay na laman po nito? Yung tax relief. Kasi alam naman natin medyo pahirapan minsan yung proseso ng pagbibigay ng subsidio ayuda. Yung proposal, yung Bayanihan 3, may suspension reduction ng oil excise taxes. Pero meron ding zero rating ng VAT dun sa langis. At may proposal din actually temporary VAT suspension sa lahat ng mga basic goods and services. So sa amin, kung gusto natin ng pinakamabisang paraan para makapagbigay ng tulong sa pinakamarami, yung tax relief, magic yan kasi mabilisan yan. Tapos yun nga, ang tapat nga dun sa mga puna na, paano yan, mawala ng kita ng gobyerno, andun nga yung buwis sa mga bilyonaryo, yung buwis sa mga luxury goods, tapos yung windfall tax sa mga utilities, including energy company. Kumbaga po, parang mawawalan ng malulugi po ang gobyerno on some parts sa buwis, pero parang redistributed yung tax na makukuha sa ibang mga sektor. Oo. Kasi magpapalito siya ng pondo sa pamamagitan ng mga
yung buwis nga sa mga bilyonary, luxury goods. Pero minsan kami ili na si Xander Hindi dapat ituloy ng gobyerno na lugi yung pagtanggal ng buwis. Kasi ayuda to, suporta to sa mga nahihirapan na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So, hindi naman kasi negosyo ng gobyerno Hindi trabaho ng negosyo kumita. Trabaho ng gobyerno tumulong sa nangangailangan. So, para sa amin, ang wastong attitude doon, yung pagbawas ng buwis, hindi yan naluging gobyerno, kundi yan ang suporta ng gobyerno sa mga nangangailangan. Diba? So, sa amin, kailangan i-shift ng konti yung pagtingin din Tapos, ito i-share ko first time namin ito i-share publicly. So, compute namin yung windfall ng mga kumpanya ng langis dahil sa pagtaas ng presyo ng crudo sa nakaraang Marso. Tapos, sa sistema nila ng replacement cost, diba? Sabi nila, maniningil kami, hindi batay sa pagbili namin ng crudo or ng mga produkto, kundi dun sa replacement cost, sa pagpalit ng inventory. Kakagulat to. Ang windfall na kita ng kumpanya sa ganyang klaseng mekanismo ng replacement cost pricing, 46.5 billion pesos sa isang buwan. 1.5 billion pesos a day ang dagdag na kita nila because naninigil sila hindi batay dun sa magkano binili, kundi magkano yung karating na presyo. Grabe, di ba? Yung windfall pong binabanggit po ninyo sa madaling salita ay para lang po sa mga nakikinig sa atin. Parang kung ita-translate mo siya to Filipino, parang yung bigla ang tubo, bigla ang kita. Bigla ang kita kasi binili mo ng mura, binenta mo ng mahal. 46.5 billion pesos sa isang buwan. Kasi halimbawa nung Pebrero, sa diesel lamang, 59 pesos yung diesel. Ngayon, nung pagtapos ng Marso, 122 pesos na. So, humigit dumoble. So, sa ganung klaseng patong ng presyo ng crudo sa bawat linggo na hindi naman actually na bago na nabili ng mura, biglang buhos sa kanila 1.5 billion pesos a day. Hindi lang yun. Sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, 5 billion pesos ang dagdag nakita ng gobyerno. 161 billion pesos a day. Kaya sa amin, yung proposal ng Bayanihan 3 na zero rating yung oil VAT, yun ang tatanggalin niya. So, kumbaga, nagdagdag na ng presyo yung kumpanya ng 46.5 billion pesos, nagdagdag ba sa presyo ng 5 billion pesos yung gobyerno? Kung ganyan yung inyo pong naging pag-aaral, pwede bang kasuhan itong mga oil company? Alam nyo, nung niraise yung punto na yan dun sa Senate hearing, ang depensa ng DOE, standard practice naman daw yun. So medyo hindi siya illegal. Kung kakasuhan kasi kailangan usapin ng legality. Pero ito, dahil nga dun sa sistema oil deregulation, na kailangan namin ilinaw tanging Pilipinas at Singapore lamang sa ASEAN ang ganitong klaseng fully deregulated na sistema. So medyo nagpapanggap tayo, nag-feeling Singapore tayo. So unfortunately, hindi siya illegal, pero yung sistemang dineklara ng DOE at ng mga oil company sa standard practice sa rehiyon, actually hindi totoo. Hindi standard practice na basta-basta lamang maninigil yung kumpanya ng gusto nila. Sa Pilipinas, Singapore lamang yan. Sa siyam na bansa, kasamang East Timor, siyam na other na bansa sa rehiyon, lahat sila may antas na mga regulated pricing. Lahat sila ay halo-halong may, hindi lahat, iba may oil companies na nakikilam sa merkado at marami sa kanila, mga 3-4, meron ding strategic oil reserves. Mga bagay na wala sa Pilipinas, wala nang diniregulate. Ang Makabayan Block po sa mababang kapulungan ay meron hong mga panukala na ibasura na ang oil deregulation law. Nasa panahon talaga yun kasi yung nga gusto namin din sa 11 bansa dito sa rehiyon, ang fully deregulated lamang ay Pilipinas at Singapore. At yung kinukonta palagi, kasi naman wala tayong langis. Actually, Brunei at Malaysia lamang naman ng net exporter ng langis. Yung Indonesia, Thailand, Vietnam, Timor-Leste, Cambodia, Laos, tsaka Myanmar, lahat naman yan, to different degrees, tulad ng Pilipinas, net importer. Pero lahat ng mga bansa na yan, yung pag-operasyon ng langis, subject to government intervention. Iba't ibang papamaraan ng intervention. May subsidio, may price cap, may price ceiling, may price fixing. So, ang punto lang,
Pilipinas at Singapore labang. Kaya hindi coincidental. Kaya yung pinakamahal na pang-prices sa region, ay Singapore at Pilipinas. Kung ikukumpara naman ng Singapore, yung kanilang airport may falls, 'di ba? May falls ang Singapore. Dito kisame ang nahuhulog. Para mas exciting, 'di ba? Yung falls kasi hindi ka masasaktan. Yung kisame medyo mas exciting, 'di ba? Parang roller coaster. Kasi Matawag ka ng konti. kung ikukumpara naman, sabi nga nila, 'di ba? Ang Davao daw ay parang Singapore. Kailan? Hindi. Seriously speaking po, sa palagay po ba ninyo itong Bayanihan 3 na panukala, maipapasa ba agad? Mai-expedite ba yung kanyang proseso para maging batas at yung kanyang implementation? Alam nyo, may mga makapangyarihan interest, halimbawa mga kumpanya sa langis, tututulan talaga nila ito. Kasi ayaw nila malantad yung kanilang windfall na kita, ayaw nila malantad yung pagkipresyo nila. Kaya tingin namin ang pinakamalaga dito, yung pagtulak hindi lang sa Senado, pati sa administrasyon, tanggapin na malaki yung problema at sa laki ng problema, ang daming kailangan gawin para magkasolusyon na angkop sa problema. Kasi kung iisipin ng gobyerno na normal, na manageable, nakakayanin yung pagharap sa problema ng milyon-milyon pamilyang Pilipino na hindi nagdadagdag ng budget, kasi hindi nagtatanggapin ng problema, kundi nagtatanggapin ng problema yung extraordinary measures na kinakailangan ng Bayanihan 3, hindi niya ipapagtupad. So karamihan, doon talaga nagmumula kailangan i-accept ng gobyerno malaking problema. Kung di niya accept, ibig sabihin, ang pinipili niya, yung pasan na ordinaryong Pilipino, pasan ng literally mga 60 milyong Pilipino, yung bigat ng pag-angkop sa krisis habang makakalusot yung mga oil company. Opo. At ngayong araw daw posibleng desisyonan ni Pangulong Bongbong Marcos kung tatapyasan o talagang totally sususpindihin po yung excise tax sa langis. Ano ang inyong reaksyon dito? Tingnan namin okay yun kaso hindi sasapat tingnan namin malaki may tutulong nun. Yun nga, kailangan madiin. Yung kahalaga na pagtanggal ng buwis, mabilis ang epekto niya Hindi kailangan pumila, hindi kailangan dumaan sa may LGU registration, hindi kailangan mag-tumbling para makuha. Yung pagtanggal ng buwis, automatic kung relief yan, kaginawaan, hindi lang sa mahirap, pati sa maraming middle class natin. So sa amin, hindi kami sangayon doon sa mga argumento na, naku, makikinabang yung mga mayaman dyan. Ang soto lang, yung mayora ng Pilipinas naman, overwhelming, hindi naman mayayaman Correct. Pag sabihin natin, maximum na natin baka 5 to 10% ang masasabing mayaman. 90% mahirap, low income o middle class. So para sa amin, huwag natin tingnan yung, may pakinabang din yung mga top 5%, 10%. Ibigin na sa kanila yan. Tinutulungan natin yung 80-90% na mahirap, low income, middle class, na kailangan talaga. So sana ibigay ni Pangulo Marcos. Pero yun nga, kulang pa siya. Kasi kung tatanggalin lang ay yung oil excise tax at hindi tanggalin yung VAT, may dagdag pa rin yan. Kasi yung VAT nga, essentially, sa unang buwan, yung 5 billion piso na dagdag sa kita ng gobyerno sa VAT, kasi na dinarin Pilipino bisin sa atin. Sa amin, okay na step 1 sa journey of 1,000 miles, okay yung oil excise tax, pero zero VAT yung sa langis, tanggalin yung VAT sa mga bateyang produkto. Actually, higit sa lahat ng mga kailangan bigyan ng ayuda, bigyan ng ayuda. So, kailangan ng pondo, kaya kami pabod doon sa Bayanihan 3, yung bis sa mga bilyonaryo, bis sa luxury goods, at yung grabing windfall. Ibang klase talaga, yung 46.5 billion na windfall sa isang buwan ng mga kumpanya. Gusto naman natin yan. Nasukat po ninyo yun, sir? Ang pag-estimate namin dyan ay based nga doon sa replacement cost pricing. Kung more or less 58-59 pesos ang diesel at gasolina noong Pebrero, tapos ngayon pumutak na ng 98 for gasoline, 122 for diesel ng katapasan ng buwan, yung balance na yun, assuming may 30-day inventory yung mga kumpanya, ibig sabihin, yung unang 30 days ng pagtaas ng presyo, binibenta nila yung langis sa mas mahal na presyo kaysa binili nila ng 30 days. Kaya may na-compute. Grabe, yung konsumo natin ng diesel sa isang linggo, 234 million liters. Sa gasolina, 168 million liters. Imagine mo, patungo mo yan ng
Dahil nga sa mga kumpanya, 60 pesos, 80 pesos, 90 pesos. Ano yan? Tubong lugaw yun. Grabe. Tubong lugaw. Plastic dito yun. Oo. Oo. So ibig sabihin po itong mga oil company wala ho silang karapatan, wala silang K na sabihin na sila po ay malulugi. Alam nyo, kaya nung na-compute namin itong Good Friday computation namin yan nakita namin yung 46.5 billion. Bigla naisip namin yung ilang mga kumpanya nag-statement, hindi, malulugi kami, hindi, rendahan namin ng pagtaas. Naisip namin, yung sa isang buwan, yung 46.5 billion windfall na yan, ano man ang pass-through nila sa hanggang katapusan ng taon, bawing-bawi yan. So sa amin, ano ba yung Petron? Nag-declare ng record profits yung Petron nung 2025. Yung record profits sa kanya, 15 billion pesos. So with a 23% market share, 15 billion pesos, pangkalahatang tubo na yan ng Petron sa buong 2025. Biro mo itong isang buwan na windfall, medyo 3 beses ang laki para sa lahat ng mga kumpanya kaysa buong kita ng Petron in 2025. Grabing laki, grabing super tubong, super lugaw talaga to. Ibang klase siya. Opo, parang formally lang, no? Kumbaga, kung kailan may krisis, nakakita ng pagkakataon na makakulimbat pa. Tsaka legal. Tama kayo. Hindi sila pwede kasuhan kasi legal. Binipenta sila sa Senado ng Department of Energy. Yes. Under oil deregulation, ganyan ang sistema. Parang At sabi nila, dinomonitor naman namin. O tapos, tas i-announce lang nila ulit, next week magtataas. Opo. Professor Sunny, can you also comment po sa ibang paksa? Yung impeachment po ni Vice President Sara Duterte, pinatatawag din ho si Ramil Madriaga, yung di umano ay kanyang bagman. Ano ho ang inyong reaksyon dito ho sa nagpapatuloy na impeachment? And yun hong komento rin po ng ilan sa ating mga kababayan na inuuna raw ng Kongreso yung pagsusulong ng impeachment versus doon ho sa mga problema natin sa krisis sa ekonomiya at sa langis. Well, malaki naman yung attention span ng Kongreso at tingin namin kung sa April 8 magkakaroon ng hearing ang Kongreso actually doon sa emergency powers. Hindi ata fair na sabihin na hindi pinapansin kasi yung Senate hearings tuloy-tuloy siya bago magsara yung Holy Week, tuloy-tuloy yung hearings doon sa anong kailangan para harapin yung krisis. Yung Kongreso, may mega hearing sila, 13 komite, actually magpupulong I think dun sa April 8, dun sa crisis. So, walang bate na sabihin na hindi pinapansin yung krisis. At actually, mas nakatakot nga kung gamitin prente yung krisis para ilaglag yung impeachment. Sa amin, medyo mas alanganin yun. Kumbaga, hindi dapat makalusot sa na managot yung Vice Presidente sa mga charges sa kanya just because may crisis. So, saka walang basis. Hinaharap naman yung crisis ngayon. Hindi kami natutuwa sa mga hakbangin so far. Kasi natin na yung resulta ng mga hearing. Kasi naman, nandiyan ang Makabayan Block. So, kahapon lamang, sinali Sentro Legado ng Bayanihan 3. Kumbaga, unti-unti, medyo mabagal gumalaw ang gobyerno, pero sana ito yung pamaraan nga para magkaroon tayo ng solusyon sa krisis na angkop sa laki ng problema at hindi pasad na ordinaryong Pilipino. Kumbaga, pasad na mga mas may kaya talaga. Ay nabanggit niyo ang bagal, mahigit 1 buwan na pala mula ho nang sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Parang sabi niyo, a journey of 1,000 miles starts with a single step. Parang yung single step hindi pa nakakapagsuot ng tsinelas eh. 'Di ba? Parang wala pa rin eh. Siguro, masarap ang tulog. Minsan talaga kung masarap tulog, mahirap bumangon. Pero kahit paano kung pinag-uusapan tingin namin, kailangan talaga iitulong ang gobyerno. Kung seryoso sila na tulungan yung mahirap, pigilan yung siguradong paglala ng kahirapan sa madarating na buwan, yung tulong ng gobyerno sobrang susi. May hangganan yung resiliency natin. May hangganan yung pag-angkop ng mga mahirap ng pamilya, maliit na negosyo. So actually nasa kami ng gobyerno. Kung pipiliin niya na yung mahirap pa magdadala ng bigat ng pag-angkop sa krisis, hindi lang tama. Kung pipiliin niya na i-implement yung mga hakbangin para matulungan niya mas marami at magbigyan ng sapat na tulong na kinakailangan nila sa buong panahon na kinakailangan, nasa kanya naman lahat ng rekurso, otoridad at kakayanan para ipatupad yun.
Opo, Sir Sunny, maraming salamat po. May comment lang po from Roslyn Malapitan Gayares. Ang galing niyo raw po magpaliwanag and minsan daw po Ay. nakakatawang mga hiret. Salamat po ng marami, Sir Sunny. Ingat po, ito umaga. Maraming Fight everything. Maraming salamat po sa Ibon Foundation, sa kanila pong Executive Director na si Professor Sunny Africa. Ang ganda nung sinabi ni Sir Sunny sa dulo.